Para naman sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, inaprubahan lang ng BICAM ang paglalaan ng operating cost para sa naturang state insurer. Paliwanag ng mambabatas, hindi naman nagagamit ng PhilHealth ang subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, habang mayroon pa niya itong nasa 600 billion pesos na reserbang pondo. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Sa opisyal na pahayag, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na obligasyon ng gobyerno na bayaran ang premiums ng mga indirect contributors kabilang ang mga mahihirap, senior citizens at persons with disability o PWD. Kapag anya inabandona ito ng gobyerno, papasan dito ang mga ordinaryong mamamayan na buwan-buwang kinakaltasan ng PhilHealth. Kaya ang zero subsidy anya ay hindi patas, iligal at maaaring hindi nababatay sa konstitusyon. Inaasang pagtitibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang naturang panukalang budget ngayong araw upang mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 19 o 20. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.